Zero. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. The God of the prophets and the apostles. Hosanna to the highest. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. Isang mapagpala at makabuluhang umaga sa bawat tao na makapakinig ng nitong Word of God na i-tackle namin ngayon tong umagang to. So, umaga pa ngayon no, dito sa Kidapawan City. Kasama ko ang aking asawa ngayon. And we have talked about the Word of God, especially patungkol sa sinabi ni Jesus dito sa John 4 at John 3:14. So this is the Word of God that we're gonna talk about this morning. And ating ding pag-usapan by the will of God kung bakit serpent ang ginamit. And no, so we will talk about the history of this one, kung paano ni lift up ni Moses ang serpent sa ilang, no? And kasi may kuan to symbolic to kung paano ni lift up ni Moses ang ahas doon sa ilang, no? Si Jesus ni lift up din siya. Bakit nga ahas nga yun? And si Jesus ang pagkaparehos na noon ba, may pagkapareho kasi yun kung bakit ahas at bakit si Jesus ni lift up siya doon sa cross. So that's what we're gonna talk about this morning, and with hopes and prayers na may makapakinig nito and may edify, and hopefully may makapakinig nito na may struggle sa kanyang kasalanan, no? Or naghahanap siya sa katotohanan. So ito lang ang hopes and prayers ko nito, na malwalhati si Lord at may tao na naghahanap sa katotohanan o sa kadiliman pa na mapalapit kay Lord, magkaroon ng kaligtasan, or may kapatiran na ma-edify, magkaroon ng kalakasan at joy sa pamamagitan nitong Word of God na ating pag-usapan ngayong umagang ito. So let's go to John 3:14 at makiusap ako sa aking misis na basahin ito. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. Okay, hanggang dyan na tayo dyan. Alam na nila yan 16. Alam na nila yan sa 16 eh. So, John 14, no? Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. So, let's have a brief prayer, short prayer lang, no? Okay, I'll pray. Father God, we give you thanks, honor, and glory for the word, Lord, na aming binasa ngayon, Lord God, at i-tackle. And we humble ourselves before you this morning, Lord God. We are at your feet, at the soles of your feet, Lord God, asking for mercy and forgiveness, Lord God. And make us worthy this morning, Lord God, to talk about your word. Gawin mo po kami na karapat dapat, Lord, na ibigkas ang iyong mga salita, at open the hearts, Lord God, open the ears sa mga makapakinig nito ngayon, Lord, na sila makaintindi, Lord God. Only by your power, Lord God, only by your spirit, Lord, na may mga tao na makapakinig, Lord God, at ma-edify sa iyong word, Lord God. And only, Lord God, so your wisdom, Lord God, ako na gagamitin mo, Lord. Only through your wisdom, Lord God, magkakaroon ng kabuluhan ng aking sasabihin, Lord God. Wherefore, Lord, bigyan mo ako ng utterance, Lord God, na ang mga salita na lalabas sa aking bibig, Lord, ay may kapangyarihan, Lord God, na makapagliwanag, Lord God, sa mga tao, Lord God, na naghahanap sa katotohanan. And you're worthy, Lord God. You're worthy na ang iyong salita ay pag-usapan, na mataas ang iyong pangalan. You're worthy, Lord God, na kami ay magpakumbaba sa iyong paanan. Hallelujah. You're the God of Abraham, Isaac, and Jacob. You are blameless, Lord. Walang karumihan dyan sa iyo, O Lord God. You are pure. You're holy. And you're worthy, Lord God, na ikaw ay aming sambahin, purihin. Nararapat ka, Panginoon. And we pray, Lord, nga na patuloy, Lord, na ikaw, Lord, ang maghari sa aming mga buhay, Lord God. Na ikaw, Lord God, ay mataas sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon.
Bigyan mo kami ng wisdom, Lord God. And use our lives, Lord God, for your glory. And once again, Lord God, this morning, ang aming kapatiran, Lord God, we pray, Lord, na they might be able also, Lord, to partake this word, Lord, na aming pag-usapan, na aming kakainin para sa aming spirito ngayon, Lord God. Especially Sister Noemi, Sister Margaret, Lord God. And not only them, kundi pati ang lahat ng kapatiran sa buong mundo, Lord God. Pray for them, Lord God. That all of us, Lord God, ay i-provide mo sa amin, Lord God. Ibuhos mo sa amin, Lord God, ang mga bagay na spiritual, Lord God, na nagmumula dyan sa iyong kaharian sa kalangitan, Lord God. Hallelujah. And once again, Lord God, we give you thanks. We give you honor and glory, Lord, for you are worthy. And there's no other worthy than you, O Lord God. Ikaw lang nararapat, Panginoon, Lord God. And ang lahat ng amin na gagawin ngayon, Lord, ay aming kuhan sa iyong kamay, Lord God. Aming ipagkatiwala sa iyong kamay, Lord God, sa pamamagitan ng iyong pangalan, aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. So, ito yung gabi pa lang, nais ko na itong i-share. At medyo maingay nga lang, kaya hindi ko na pinagpatuloy. At isusulat ko din sana, kaya medyo napakahaba. At siguro isusulat ko pa din to, para kahit pa paano yung mga hindi makapanood nitong video ay makabasa. But nevertheless, ito, pag-usapan natin ngayon. So, let's go first kung anong naging dahilan. Let's have a brief summarization sa past kung bakit nangyari to na may nilift up si Moses na serpent. So, in Exodus 2, kung pasadahan na lang natin, no, mga kapatid at mga kaibigan, dito sa Exodus 2. Ang mga Israelita, Exodus 2:23, kung basahin niyo yan to 25, mga Israelita ay nung namatay ang hari na hindi na sila kilala, no, kasi may hari doon noon sa kapanahunan nila Joseph na kuan ni respeto sila, di ba? So maganda ang turing nila, ang kuan nila doon, maganda ang buhay nila doon Sa Egypt. sa Egypt, di ba? Binigyan sila ng sarili ng lugar doon sa Goshen. Dumami sila ng dumami doon. Nagsimula yon kay Joseph nung siya ay bininta ng kanyang kapatid doon, hanggang nagkaroon ng famine at lumapit sa kanyang mga kapatid si Joseph kasi doon ay isa siya may katungkulan siya eh. Isa siya may pinakataas na katungkulan doon, I believe, di ba, binigay sa kanya ng hari ang kingdom except sa kaharian. So para pangalawa siya sa hari ba, ganun ba? So kaya ang mga nakaraang hari doon ay may kuan sa kanila, may respeto, may favor sa kanila, hindi sila pinapahirapan, maganda ang kuan ba, turing sa kanila doon. Ngunit nung namatay ng haring yun, dito sa 23, sila ay nagkuan na, the children of Israel sighed by reason of the bondage na. Sighed, ano ba yan sa Tagalog? Ang gumanon, ay, kakapagod, parang ganyan ba, no? So, kuan na sila, no? Na nahihirapan sila doon. And they cried, umiyak sila eh. And their cry came up unto God by reason of their bondage. So, ang kanilang pag-iyak, dumating sa tinga ng Panginoon, no? So, Ayaw kasi ng Panginoon na may nakita siya na inapi, lalo na yung mga children, di ba? So, nakita ng Panginoon yun at dininig ng Panginoon. So, bakit dininig? Sila ay umiyak sa Panginoon. Kaya dininig ito ng Panginoon. And God heard their groaning. So, no, kawawa pala, kinawawa sila doon. At napakinggan ng Panginoon. Pinapahirapan, no? Pinakinggan sila ng Panginoon. At naalala ng Panginoon, and God remembered His covenant with Abraham. Naalala niya ang kanyang, anong tawag dito, kasunduan kay Abraham. Kasi he had a promise kay Abraham na he would bless Abraham with, no, nabigyan niya ng seed, napakarami, and bigyan na ng lupa, inheritance na maganda, land which flowed with milk and honey. Promise niya kay Abraham pa yan eh. At naalala niya ang kanyang covenant with Abraham and with Isaac, the son of Abraham, and with Jacob, the son of Isaac, no? Which is Israel, Jacob. So
Naalala niya ang kanyang covenant sa kanila, sa kanilang mga ninuno, no? And God looked upon the children of Israel, and God had respect unto them. So, nirespetuhin ng Panginoon ang taong magpakumbaba, no? Umiyak lang sila, pero nirespeto ng Panginoon, eh, no? So, malapit ang Panginoon sa mga May inaapi, no? inapi yung may malapit ang Panginoon. God is nigh to a Broken heart. broken heart. Sa Psalms, no? Contrite spirit. Contrite spirit. So yan, nirespeto ng Panginoon ang mga taong ganyan, no, na nalulungkot, na may kapigatian, may mga problema ang pinagdadaanan. So, nirespect sila ni Lord. And that's why si Lord ay magpapadala siya ng servant doon. At si Moses yun, no? Mabasa natin dito sa chapter 3. So, may bisita lang kami, no? Tuloy yun ang bisita. Ayan. Si Isa girl, okay? Isa girl, you want to join us? Hindi mag-ingay ha, mag-talk about tayo kay word ni Lord. So, nandito ang pamangkin ng misis ko. Si Louis Kate Nabaho. Hi Isa, good morning. Anong masasabi mo? Good morning. Okay. Blessed morning. And we will continue na sa Word of God. So, dito no, so si Moses, habang basahin natin sa chapter 3, ay dito nagbabantay siya kasi si Moses umalis to siya sa Egypt eh. Kapatay siya doon eh. Pero marangi ang kanyang buhay doon. Ngunit umalis siya, no? Umalis siya dahil nakapatay nga siya dahil nakita niya inaapi ang inaapi ang kanyang kapatid na mga Hebrew. So pinatay niya yung Egyptian na umapi sa kanyang mga anong tawag sa kaliwat ba? Lahi. Oh, yung mga kalahi niya kasi inapi. Si Moses, he was adopted son ng anak ng hari, di ba? Maganda, kurangi ang kanyang buhay doon. Ngunit hindi niya natiis na may nakikita siyang inaapi, no? Kaya napatay niya. Tumakbo siya sa doon sa media na tayo. Basta tumakbo siya nung time na yon at may nakilala siya doon. Anak ni Jethro na naging asawa niya. And kuha na siya doon buhay na simple yung pamumuhay na lang. Kung dito, nag-keep siya ng flock ng kanyang ama. So, he lead the flock of his father. And then, nung andun siya kasi noon, marami talaga yan silang alagay. Tapos dinadala nila sa mga lugar yan na kung saan may green grass. Lipat-lipat yan sila. Mag-stay yan sila yan doon ng ilang araw para makakain ng mga hayop nila. And while si Moses nag-stay siya doon sa certain place na yun in Horeb, nag-appear si Lord sa kanya in a fire, in a burning bush. No? At doon, inutusan siya ni Lord. Kung masahin niyo yan mga kapatid kabigyan, hindi akong naisa-isahin yan ha, mahaba yan. Kayo na magbasa. Inutusan siya ni Lord na puntahan ang hari sa Ehipto dahil nga nakita niya ang paghihirap ng lahi ni Moses doon ng mga Israelita, no? Dito ang sinabi ni Lord dito sa 7 ulit. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt. No, nakita niya, sigurado nakikita ko ang kanilang mga kapaghitian doon at naririnig ko ang kanilang mga pag-iyak by reason of their taskmasters. So, pinapahirapan to sila ng kanilang mga pinuno doon, ng kanilang mga leader doon, taskmasters. I believe kung sa panahon natin ito ngayon, mga kuanto dito, mga politiko sa ating mga kapanahunan ba, no? Or ang mga nasa authority ba, no? Sa ating kapanahunan ngayon, for I know their sorrow. So, alam na ni Lord ang kanilang kapaghitian, ang kanilang makalungkutan, no? Alam ni Lord yun. Kaya yan ang sinabi niya kay Moses. And I come down to deliver them out of the hand of Egypt. So, grabe si Lord, no? Bumaba siya, I come down to deliver them. So, that's like, anino yun eh. Kung paano siya bumaba noon, ganun din siya bumaba sa time natin, no? Si Jesus na. Si Jesus pinadala Pinadala ng Diyos. But that time sa Moses, the shadow of the things to come pa lang yun. Hindi siya bumaba as human form, but bumaba siya noon in a burning bush. Diba? Bumaba siya noon in a burning bush in flaming fire. Doon siya nagkuhan kay Moses, nag-appear. Takot na takot si Moses. Kung basahin niyo yan dyan mga kapatid, takot na takot si Moses, tumalikod nga siya. At dito din ang usapan nila na nagtanong si Moses na pag tinanong nila sa akin, anong pangalan mo? Dito din yan usapan nila, sinabi ng Panginoon, I am He.
Diba? I am He. Napakaganda din ng kuan na yan, ay topic na yan eh. Pero mahaba din yan. So sa another kuan din yan, another na video din natin pag-usapan yan. So dito lang muna tayo. So, kung ano ginawa ni Lord. So kinawaan niya, no? At dito nag-promise siya na kuan niya and i-deliver niya. Papalayain niya ang mga Israelites doon at dadalhin niya sa lupa na maganda at malawak. And land flowing with milk and honey, na dumadaloy ang gatas. Puno ng mga honey and milk. Oo, di ba? Sagana Sagana ang lupain na 'yon na ipinapangako ni Lord, land flowing with milk and honey at pukyutan. Pulot pukyutan sa Tagalog ang honey, di ba? Pulot pukyutan. Honeybee. So doon yan ang promise ni Lord, dadalhin niya ang lahi ni Moses doon sa lugar na 'yon. At inutusan niya si Moses na siya ang magkuan dahil hindi daw talaga sila palalayain ng hari eh. Hindi sila palalayain ng hari. Tingnan ko dito sa note ko na sinulat ko. So, hindi sila palalayain ng hari. Si Moses ang inutusan, no? Dahil hindi nga sila palalayain ng hari doon. Siyempre hari siya eh. Sabi niya may pride tong hari to eh. Sabi niya sa Rixie, bakit ko pakikinggan sila hari ako eh. 'Di ba? So ngunit nung sila ay nakaalis na, may sinulat ako nito kagabi, hindi ko natapos, mahaba kasi. Ngunit sila ay nakaalis na sa kanilang mga kapaghitaan at kalungkutan doon sa Ehipto patungo sa lupang pinangako. Sila ay mga dismayado, na discouraged sila. Doon sila sa daan patungo sa lupang pinangako. Doon sila sa ilang wilderness desert eh. So nadismaya sila, no? At paulit-ulit sila nagreklamo. At hindi sila nakontento sa mga binigay ng Panginoon. May tinapay na sila eh. Pero nagreklamo sila kung basahin niyo yan sa Exodus 16:1-3 and Numbers 21:5. Nagreklamo sila dahil sinabi nila, mas maganda pa na doon na lang kami namatay sa Egypt. Na kung saan busog kami sa tinapay at sa karne, laman. Kaysa dito, na papatayin mo niyo kami sa gutom. At paulit-ulit namin kinakain itong light bread, manna. Yan ang reklamo nila eh. So, nagreklamo sila dahil yan sa kanilang last nila. Oo. Dahil hindi sila nakontento. Hindi sila kontento. O di ba, tingnan mo ang tao ha. Umiyak siya dahil nahihirapan siya. Ngunit nung tinulungan siya ni Lord, nagreklamo siya. Di ba? Umiyak sila eh. Hindi naman gagawin ni Lord na i-deliver sila doon kung hindi sila umiyak eh. Umiyak sila, di ba? At pinakinggan sila ni Lord. Kaya pinalaya sila with mighty hand. Di ba? Ayaw nga silang palayain ng hari dun eh. Pero ginawa ng paraan ni Lord with mighty hands, stretch out arms with signs and wonders. In which nakita nila yun. Kung ano ang ginawa ng Panginoon, 'di ba? Bihinati ang dagat. 'Di ba? Gumawa ng plagues doon sa Egypt. 10 plagues. Sinunod-sunod pa ng mga magicians hanggang sa hindi na nila masunod dahil sila mismo ay natamaan eh. Nagkaroon sila ng mga mga matitindi, masasakit na mga pigsa, sore boils. 'Di ba? Yung una sinunod pa nila, mga nagpadala ng palaka si Moses, sila nagpadala din ng mga palaka. Ginawa ng ahas ang tungkod ni Moses, ginawa din nila ng ahas ang kanilang tungkod. Naging dugo ang ilog, ginawa din ng dugo ang ilog. Sinunod-sunod nila. Ngunit hanggang nung kuana, may mga napakaraming lokos na kinain ng kanilang mga ang kanilang mga crops, mga pananim nila, at nagkaroon ng hail, napakalaking bloke na mga yelo na nahulog, na namatay ang kanilang kanilang mga hayop, mga alaga, hanggang sa namatay ang kanilang mga firstborn. Sinabi na nag-surrender ang mga magician eh. Hindi na ito ba, this is the finger of God. At sinabi nila, pagkawala nila, maubos tayo dito. Di ba? Sinabi na sa hari, pagkawala nila, maubos tayo dito eh. Finger of God tong kalaban natin. Kamay ng Diyos to. Kaya doon nakalaya sila. Pinhanapan talaga ng paraan ni Lord. Dahil awa siya sa mga tao eh. Ngunit ang tao nga, nang nakalaya na siya, pinangakuan pa siya ng magandang lupa, ang tao nagreklamo eh. Diba? Imbis na humingi sa Panginoon, humingi na lang sana, no? kasi sila, no? Humingi na lang sana, no? Kung talagang, magtitiwala sa Kanya. Oo. So, pero sa kabila ng lahat na pinakita niyang signs and wonders, so hindi pa rin sila nagtiwala sa Panginoon.
na kaya silang bigyan ng pagkain na gano'n ng Oo, karne. humingi lang sana sila na hindi na sila Nagreklamo kasi. hindi lang sana naging contented lang sana din sila kung anong ibinigay ni Lord. Hindi kasi sila gusto ni look back sila, they look back kung anong meron sa kanila doon sa Ehipto noon. Alala nila masarap ang kainan nila doon, 'di ba? Abundance, marami silang kinakain, masarap mga karne. So, yan ang tinitingnan kasi nila ang past hindi sila nag-look forward kung anong promise ni Lord. Yun nga no, hindi Dapat- na naisip na yung promise ng Dapat Panginoon. dapat 'yun ang inisip nila na may promise si Lord sa atin, di bali na kung anong itinilagda natin doon. No. So ganun din tayo ngayon. Mm. The Lord requires us kasi na talikdan ang salinibutan eh. Mm. Diba? If any man love the world, the love of the Father is not in him. And Jesus, when He came here, mga kapatid at mga kaibigan, no, Jesus demands total surrender. Diba? In our past post. Yan ang demand ni Lord Jesus eh. Na hindi tayo maging worthy to follow Him if we will not forsake it all. And then in Luke 9:23, He said na if any man would come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me daily. Amen. So, pareho lang to noon, no? Na tinalikda nila kung anong meron sila noon sa Egypt upang ma-obtain nila ang promise. And ganon din lang din sa ating kapanahunan ngayon. Pinapatalikdan sa atin ni Lord ang mga bagay dito sa mundo upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, mga bagay na hindi nananakaw, hindi nawawala doon sa kanyang kaharian. So, alis na ang ating bisita na si Isa. Where are you going, Isa na? Okay, so we will continue, no? Umalis na ang bata. Si Isa ay 5 years old pa kasi eh. So, madali pa siyang maboard, no? Kung pag-usapan ang word ni Lord. Okay. At gusto kasi niya na siya magkuhan din eh. Marami din kasi siyang sinasabi din ng batang yun eh. Ngayon hindi siya. So, hindi pa siya masyadong makapagsalita dahil nga mas importante ang word ni Lord ngayon. Kaya umalis na muna siya si Isa. Babalik yung mamaya si Isa. So, nevertheless, let's continue. So, nagreklamo sila. Is contented. So, ngayon din sa kapanahonan natin. So, when we follow Jesus, no, He requires us to turn away or to let go everything that this world can offer, everything that we have in this world. This is what the Lord had required. And every kuan na makapakinig nito, na nagbabasa ng Biblia, alam na ninyo yan, nabasa na ninyo yan. At sa mga hindi pa, so I will give one scripture para sa mga hindi pa nakabasa niya, no. Magbasa lang ako ng isa. I believe in Luke 14 yata yun eh, kung hindi ako nagkamali. Ay nakalimutan ko. So I will search na lang dito sa Bible. Luke 14:33. So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he had, he cannot be my disciple. So yun, kapatid at kaibigan, no? Kung gaano nila tinalikdan noon ang Egypt, ganoon din dapat tayo ngayon. We should forsake everything that this world can offer. No, the pleasures of this life, no? Ang mga bagay dito sa mundo, ang mga kasiyahan, ang ating mga pangarap. So, we should be always ready and willing to give it all up upang magkaroon pa sa atin ang promise ni Lord. And ito ang bantayan natin na while we turn away from the things of this world, from the promises of this world, from the pleasures of this world, habang tayo ay tumatalikod, habang iniwan natin ang mga bagay dito sa mundo, ang ating mga pangarap dito sa mundo, ito ang bantayan natin na hindi tayo maging kagaya ng mga Israelita. Na habang tayo ngayon ay naglalakad ayon sa kalooban ng Diyos patungo sa kanyang kaharian, hindi tayo magreklamo. Kasi ang mga Israelita noon nung they walk in the wilderness patungo sa promised land, they complained. So ganoon din tayo ngayon. If we forsake this world, hindi na maganda ang buhay natin yan eh. Hindi na sagana, hindi na, di ba, makaranas na tayo ng suffering, no? So we personally have experienced those things na hindi nakagaya noon ang buhay na may kasaganahan, no? When I turn away from being a seafarer. So ibang-iba na ngayon, no? Ngayon naglalako kami ng tao. So ibang-iba na, but nevertheless, hindi tayo pinapabayaan ni Lord. So magbantayan natin ang ating masarili. I believe si Jude yata 'yon na nag-admonish, no? Na kuan siya sa mga believer na
na hindi maging kagaya sa kanila. Si Paul din yata eh. Na ay si Paul pala yan. Nagsabi niyon, dinestroy ni Lord eh. So, dinestroy ni Lord ang mga nagrereklamo in 1 Corinthians 10. Neither let us murmur. Okay. In 1 Corinthians chapter 10 verse 10, neither ye murmur ye, as some of them also murmured and were destroyed of the destroyer. Diba? And now all these things happen unto them for examples, and they are written for our admonition, upang tayo palalahanan, upon whom the ends of the world are come. Diba? Amen. Tayo pinapalahanan ni Lord. Hindi lang yan para doon sa mga Jew. Hindi lang yan eh. Hindi, pati rin na yun sa mga Gentile, Oo. mga believers So, ngayon. sa mga makapakinig nito ngayon, kung may tinalikda na kayo sa mga bagay dito sa mundo, be contented of what you have. And kung may gusto ka, hingin mo kay Lord, huwag kang magreklamo. Hingin na lang natin kay Lord, no? Kasi sila noon dito reklamo eh. Kung humingi lang sana sila ng maayos kay Lord, 'di ba? Kahit nga hindi sila humingi ng maayos, nagreklamo, binigyan pa nga sila eh, 'di ba? Kung basahin niyo 'yan sa Exodus 16, 1 to 3. Binigyan sila ng karne, ano mo yun? Yung... Oo, binigyan sila kahit hindi sila nagreklamo, 'di ba? I mean, naghingi. Nagreklamo na lang sila pero binigyan pa din sila ni Lord eh. Pero parang namatay ata ba? Oo, may mga namatay. Na hanggang kinakain lang may uod na lumalabas. Ang ano kasi yung motibo nila sa paghingi kasi para sa kanilang mga pita. Last ba, di sila makontento. So, oo. Ganyan talaga, no? May nakasama tayo na noon, naalala ko na sa harap natin, sinasabi niya na masarap ang ating makinakain. Gulay-gulay lang tayo, pero sa talikod, ay hindi niya pala matiis yun, no? Hindi naman palaging gulay din ang ulam natin. Bibili din tayo ng isda, diba? Oo, tsaka. Pero wala lang kasing mga magic sarap. Siyempre wala na tayo niyan. Walang mga flavor. Ano ba? Hindi na masarap sa dila. Hindi masarap sa dila, no? Pero masarap pa din eh. eh. Masarap pag lagyan mo ng maraming ricados, mga lamas, at may pepper ka lang at kunting asin, solved na eh, di ba? Masarap eh. Pero sa ibang sinasabi niya sa ibang tao na hindi masarap ang pagkain namin. Parang sinasabi niya na nahirapan doon, no? So, dito sa kanila noon, ito yung common na reklamo na dahil sa kanilang pagkain. Ang basahin ninyo yan, mga kapatid, mga kaibigan, no, sa Exodus 16, 1 to 3 or sa Numbers 21, 5. So, ang kanilang complaint din sa pagkain nila eh. Ulit-ulit na lang daw mana eh. So, mana is sinabi ni Moses, bread mula kay Lord yan eh. So, para sa kanila, they describe it mana. Kuhan daw to, parang coriander seed na parang wafer daw to eh. Wafer yan, magaan. Hindi mabigat kasi ang karne. Hindi, ang karne busog na busog talaga, di ba? Ang binigay kasi nila ng Lord dito, ang kuhan lang, ganitong klaseng pagkain. Ba't sigurado mo na, pagkasarap nito, no? Galing to kay Lord eh. Pupulutin na lang nga nila to eh. Libre nga lang pagkain. Di ba? Pupulutin nila to, tapos ayaw ni Lord na magpulot sila ng sobra-sobra para magpulot ka ngayon. Dapat para sa ngayong araw lang, ayaw niya yung para magpulot ka ngayon, kasama na yung bukas ng araw, ayaw niya. Mapanis siya, di ba? Inuukod yun. Mapanis, kasi hindi makain lahat, mapanis lang. So, pinapaipon niya lang sila ng marami, twice, every 6th day, para sa 7th day, magpahinga sila, hindi na sila kailangan mag-ipon-ipon pa, magkumuha ng mga kasi pagkain. sa Panginoon kasi, walang preservative sa kanya, natural. Oo. Ganon. Ang gusto din kasi ni Lord na nakadepend tayo sa Kanya. Yun. Hindi sa ating sariling mga sumikap o sa ating sariling lakas. Hindi tayo pwedeng mag-ipon ako ng kuan para pagdating ang panahon na kuan may makuha pa, gastos ako ng pera. Paano pag magkaroon ka ng sakit? Di ba? Ano ba, wala kang lakas para magtrabaho? Wala pa din kwenta kahit mag-ipon-ipon ka pa. Ayaw ni Lord ng ganyan. Gusto niya makadepend. Amen. Nakadepend talaga sa Kanya. Oo. Depende tayo sa Kanya. So let's continue na. Masyadong haba-haba na itong nausap natin. Okay. At dahil doon ay pinadalhan sila, no? Dahil they murmur, pinadalhan sila ng Panginoon ng mga makamandag na mga ahas. At marami ang natuklaw at namatay. So dahil panay sila na reklamo, pinadalhan sila ni Lord. Makamandag na mga ahas. No? Siya mismo nagpadala, no? Si Lord mismo, bagbasahin nyo yan mga kapatid at mga kaibigan, Numbers 21:6. Ang Panginoon mismo ang nagpadala niyan. So, dahil panay reklamo mga tao eh. Hindi naman nagpapasalamat. Paulit-ulit kasi ito sila nagreklamo.
Kaya pinadala ng ahas at nung sila ay kinagat na may mga namatay, maraming namatay dito sa 7, sila ay nagsisi. Sila ay nagsisi, no? Nakita nila na This yung is iba the first step, good, no? namatay na. Okay, upang pakinggan tayo ni Lord, the first step talaga, magsisi talaga tayo. At doon sila humingi na saklolo kay Moses. Moses, ipagdasal mo kami sa Panginoon na alisin ang mga ahas na ito, mga makamandag na mga ahas na ito. And then Moses, pinagpray din sila ni Moses. At hindi lang inalis ni Lord, no, ang mga ahas. Inutusan niya pa si Moses na gumawa ng maapoy na ahas na nagawa sa tanso at ipinalagay niya ito sa poste upang ang kahit na sino mang nakagat at tumingin nito ay mabubuhay. Nilagay talaga sa poste, no, para mataas siya. Mataas para siya, makita ng mga... So this is how Moses lifted up the serpent in the wilderness. Amen. So, kaya dito yung napaka-importante nito eh. Moses lifted up the serpent in the wilderness. Nilagay niya sa poste, in a pole, he set it up upon a pole, ahas made out of brass tanso. At kahit na sino mang nakagat, pag tumingin ito ay mabuhay. Marami nang namatay by this time. Pero ang iba na hindi pa namatay, no? Bigyan sila ng pagkakataon ni Lord Na mabuhay. mabuhay when they look upon the serpent na ginawa ni Moses. So what is the relevance dito sa ginawa ni Moses at sa ginawa ni Lord Jesus? Yun nga. Relevant yan is, yun nga, inutusan nga ng Panginoon Diyos si Moses na gumawa ng ganun serpent out of brass. Tanso. Ang tanso pala. Tapos noon, yung relevant noon, si Jesus kasi ginawa ng Diyos na makasalanan. Okay, Para sa atin. in 2 Corinthians In 2 Corinthians 5:21 na tinawag doon na He made him dito basahin natin. sige. Ipakasadaan siya, alang ka natin Bisaya pa si Diba? He had made him to be sin for us. Ginawa siya ng Diyos na kasalanan para sa atin. Who knew no sin kahit wala siyang kasalanan. Amen. Diba? That we might be made the righteousness of God in Him. So, si Jesus Christ, wala siyang kasalanan, no? Ginawa siyang, pinarusahan siya bilang isang makasalanan. Nasusulat sa Galatians 3, in Deuteronomy din yan, that curse is everyone that hangeth upon a tree. So, magkapareho eh. Siya, gumawa ng pole si Moses noon, poste, nilagay doon ng ahas, si Jesus, ginawan siya ng kahoy, sinabit siya doon, binitay siya. Diba? Pinako siya doon upang siya maging ang kaparusahan ng nating mga makasalanan doon nilagay sa kanya. Kaya bakit ahas? Siya nagdala ng Bakit ahas ang ginawa ni Moses noon? Pwede naman sana karniro, no, tupa. Dahil si Jesus tupa eh. kasi yun nga, kasi ang ahas is kasi Simbolo ng kasamaan. Simbolo ng kasamaan. Simbolo ng kasalanan. For the devil sinned from the beginning. Diba? Sa sinulat ni Apostle John yan. So, when the devil came here to tempt the mankind, Adam and Eve, he came in the form of serpent. And the serpent was subtle above all creature. In Genesis 3, I believe, hindi ako nagkakamali, no? So, serpent, Genesis chapter 3, verse 1, of the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, had God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? So ito, no? Ang salita ng Diyos din ginagamit niya eh. O, di ba? Salita ng Diyos ginagamit niya, di ba? Sinabi ng Panginoon sa inyo na hindi niyo kainin ang mga bunga na nandito sa hardin. Di ba? So, ganyan siya. Salita din ng Diyos ang gamitin niya. Matindi, no? So, ahas. That's why ahas ang ni-raise ni Moses by that time. Because anino yun sa gagawin ni Jesus eh. That he would become sin for us. Kahit na wala siyang kasalanan. So, kaya ahas yun. Dahil si Jesus ay naging kasalanan para sa atin. Kabayaran. Upang yun nga, upang for God so loved the world, yun nga sa John 3:16. Kuhan yan ang karugtong na yan. Karugtong Okay, so sa time ni Moses, kung kahit na sino mang nakagat ng makamandag na ahas, makamandag yan ha. So, magtitingin sila sa ginawa na fiery na nag-aapoy na ahas, fiery serpent out of brass. Tumingin sila sa ginawa ni Moses, sila ay mabuhay. So, sa time natin ngayon, kung tayo yung nagkakasala,
tayo ay titingin sa gawa ni Jesus doon sa cross. Kung paano siya pinako doon, kung paano dumanak ang kanyang dugo doon. If we should look at it, we will be saved. Amen. Kung titingnan natin si Jesus Christ na yun nga napako siya sa cross. Bilang tao, Kasi siya bilang na isang ang- makasalanan. Kaparusahan. Nandun sa kanya. Kung doon tayo titingin sa kanya, Yes. mabubuhay tayo. Kasi Sa nandun kanya. din sa ano yan, Isaiah? Look unto me. Look upon me. Look unto me. Look. Yan ang ginamit ko Sige kahapon. nga. Kahapon. Ah. Look unto me. And Isaiah 40, I believe 45. So, look, Isaiah 45:22. Look unto me and be ye saved all the ends of the earth, for I am God and there is none else. So, dun talagang tayo dapat titingin sa kanya, no? Tingnan mo nga, yung Diyos nagpakatao nga, napako siya sa cross. Diyos siya. Okay. Yun nga. Pero, magtiis siya, no? Hindi siya nagpakumbaba siya, no? So, Nagpakumbaba siya. So tayo ay dapat dapat tumingin lang tayo kay Lord, no? Wala na tayong dapat ibang tingnan. Sa kanya lang siya lang nag-iisang Diyos eh. So hindi tayo pwede tumingin sa kahit na sino. Sa tao or sa kung ano mang nandito sa mundo. Hindi sa kanya lang, sabi niya eh. Dito na tayo tumingin, doon na tayo tumingin sa kanya. Kay Jesus Christ lang talaga. Kay Jesus lang tayo tumingin. Kasi siya ang anak ng Diyos, ang Diyos. So, so by that time na serpent ang ginamit ni Moses at ito din na sinunod ng kaaway ngayon. If you look upon the logo of WHO, Ay, oo capital nga pala. WHO, tingnan niyo ang logo nila, no? In plain sight, they don't hide, no? But this is not the working of Moses. Yung symbol This is nga the rod na- of Caduceus, the Greek god or Roman god of healing. So, hindi yan ang god ni Moses. Hindi yan si I am, the great I am. Iba yan ng Diyos. Nila. Sinunod lang nila, no? Sinunod nila. Pag titingnan mo kasi yung mga ganyan, God is healing ang Oh, may research ko yung cross pa nga. symbol na yan. May cross nga din sila eh. Oo nga. No? Ginagamit nga nila ang mga simbolo ng Panginoon eh. Ang mga ginagawa. Bali parang Sinusunod-sunod cross yun nila. na inano ng nakapulupot yun yung Oo, ahas. ahas doon. Oh, Yun ang symbol ng WHO. alam niyo yan mga kapatid, mga kaibigan, no? In the field Sa of pharmacy. medicine dito sa mundo, pag tingnan niyo yung mga ambulance, okay, tingnan niyo yung mga ospital. Andun, may symbol talaga. Makita niyo yan, rod of Caduceus, ahas na pumupulupot sa or staff, ang staff ang pinupuluputan niya or ang may cross din siya yan minsan, di ba? So makita niyo yan doon. No? But hindi yan mula kay Lord. Na pag tayo ay magkakasakit or magkaroon ng mga karamdaman or makagat tayo ng mga ahas dito sa mundo literal kasi naglalabasan ang mga ahas ngayon hindi tayo inutusan na lumapit sa mga ganyan, no? So kasi God is a jealous God eh. Ayaw niya na may iba tayong tingnan. Gusto niya na doon lang tayo nakadepende sa kanya. Ay ngunit ngayon maraming so-called Christian ngayon, napakagaling nilang kuhan sa Word of God, Magsalita. magbumigkas, magagaling sila maghayag. O mayroon din naman katotohanan sa sinasabi nila. Oo, may kakatotohanan. Siyempre, pag ikot mo ang scriptures, katotohanan yan eh. But, the lies behind it are the works. Kasi, Kasi nagpo-promote ng ng parang especially yung na-meet natin sa Cebu. Hi, Isa. Come here. So, especially yung mga nakilala natin sa Cebu, may preacher sila na sikat na pinapakinggan. And that preacher, no, he is very well known around the globe. Ang preacher na yon. And that preacher teaches in his sermons or in his page dito online. Kuan siya, nagpo-promote siya ng man-made medicines, no? Sinabi niya pa nga yun sa video niya na okay lang daw ang kuan, ang tawag dito, mga sa mission, mag-medical mission ang mga Christian. May ginagamit din daw si Lord ng mga doctors. So where in the Bible can we read that? Wala. 'Di ba? They are dinadagdagan nila kung ano-ano susulat eh. Kung basahin natin biblically, kasi sinabi niya dun sa kanyang video, historically daw eh. Marami daw mga church na gumagawa niyan noon. So that church is not the true church of God. Wala namang ganun nakasulat sa Bible na ganun. Dapat makabase na tayo sa Bible, hindi sa history. Sa Bible lang. So anong nangyari kay King Asa noon? He was perfect in the sight of God,
But nung nagkasakit siya, lumapit siya Lamay sa physician. physician, manggagamot, at namatay siya. Namatay siya kasi hindi siya nag-inquire sa Panginoon, hindi siya Oh, di ba? humingi ng Hindi niya tulong sa Panginoon. he did not besought the Lord. Hindi doon siya nagpatulong sa tao. So hindi pwede na na lalapit tayo sa mga taong Ganyan yan. nga. Ganyan Kasi kung anuin mo talaga, para makiyaya talaga yan eh. okay, so Hindi talaga yan sa Diyos. if we read it biblically, di ba? May post na ako niyan dati. Hindi ko lang maalala kung kailan yun. Basta may post na ako yan na pag tayo ilalapit sa tao, hindi makakuan si Lord. Hindi maluwalhati si Lord. Hindi natin makita ang kanyang working in kanyang power. Di ba? Then nung time na nandito si Lord, hindi naman niya sinabi sa mga nagkakasakit na ito si apostle, ito si disciple Luke ko, doktor to. Look, gamutin mo nga yung mga mga masakit na yung mga mga sanglahon, yung mga mga bakol na yan. 'Di ba? Hindi naman niya sinabi yan eh. Mga bulag, mga yan, kasi dapat karaming may sakit noon eh. Pero not one scripture that shows na sinabi ni Lord kay Luke na kuanan mo nga yan, arugahin mo nga yung mga may sakit na yan. Hindi, wala kang mabasa single verse na sinabi niya sa mga may sakit. Doon kayo kay Luke para resistaan na kayo ng mga medisina. 'Di ba? Wala. Kundi anong sinabi niya sa kanila nung sila ay humingi nung tumawag sa pangalan ng Panginoon? Thy faith had made thee whole. Ang iyong pananampalataya ang nakakapagagaling sa iyo. Pananampalataya, it is by faith. 'Di ba? Ngunit anong nangyayari ngayon? They mix faith and science. And the Apostle Paul, may sinabi siya niyan eh. Science falsely so called. Dapat iwasan natin ang ganyan in Colossians, I believe. 'Di ba? So hindi mo pwede i-mix ang faith with science. Kasi ang faith hindi nakikita yan eh. Science, kailangan may evidence ka niyan eh, makita sa mata. In kuan pala, in 1 Timothy 6:20, no? Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings and the positions of science, falsely so called. So taliwas yan eh, sa turo ng Panginoon eh. So, hindi pwede tayo divided tayo, no? Sabihin natin na maniwala tayo kay Lord at maniwala din tayo sa tao. Sabihin din natin na ginamit man yan sila ni Lord. Saan nasusulat yan? Nagagamit siya ng mga doktor. Saan nasusulat yan na sinabi niya na maggagawa ng man-made medicine para gumaling tayo? Hindi nasusulat yan sa Bible. Kung Bible ang ating basihan ba. Okay, so let's continue sa word ni Lord. So tayo ay titingin lang sa Kanya. Siya lang kasi makapagbigay sa atin ng kagalingan eh. Kung may mga karamdaman tayo. Okay, so look unto me and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God and there is none else. Walang ibang Diyos kundi ako. Ngunit sinunod siya ni Satan. Satan, he wants to be like the Most High God also. Kaya yan ang naging dahilan na nahulog siya mula sa langit dito sa lupa. And sooner, siya ihulog dun sa apoy na hindi namamatay sa impyerno. Okay, so we should only look upon Jesus. Kung paano nagsisi ang mga Israelita noon, kung paano sila it should begin with repentance, no? Hindi pwede na tumingin lang tayo agad sa ginawa ni Lord sa cross. Ngunit wala tayong pagsisisi. Hindi tayo gagaling niyan. Kasi nagsisimula sila. Nagsisi muna sila eh. Kung basahin natin ang Bible in Numbers 1, di ba? In Numbers 21:7, nagsisi muna sila eh. Nagsisi muna sila. Umiyak nga sila, di ba? They cried. Alisin ang mga ahas na yon. So it should begin with repentance. Kaya ngayon, mga kapatid at mga kaibigan na makapakinig nito ngayon sa nito, no? Aming pinag-usapan ngayon. So, kung kayo ngayon ay may mga karamdaman, may mga pinagdadaanan kayo, no? It should begin with repentance upang magkaroon kayo ng kagalingan. Noon, ahas na tuklaw sa kanila. Ngayon, ang tumuklaw ngayon itong tinuturok sa katawan ng tao, itong tuklaw ngayon eh. Diba? Hindi natin may pagkaila yan na maraming namamatay, maraming nagkakasakit. Kasi statistically in the government portals in PSA, kita-kita sa record dun na maraming namamatay
since nag-umpisa ang turukan. 'Di ba? So, hindi mapagkaila natin 'yan. At hindi mapagkakaila mismo niyan ng mga naturukan, may ibang mga naturukan, may mga sila, may mga karamdaman. Kagaya ng may mga kakilala ako. Hindi ko na sabihin ang pangalan nila. Sinasabi nila na iba na ang pakiramdam nila mula nung naturukan sila eh. 'Di ba? But there is hope. There is hope. Kagaya ng mga Israelita noon, nakagat sila ng mga makamandag na ahas. Nung sila'y nagsisi, binigyan sila ng pagkataon na pag sila'y tumingin sa ahas na ginawa ni Moses, sila'y mabubuhay. Ganon din sa kapanahon natin ngayon. Kahit na sino man ang may karamdaman sa kanilang mga katawan, pag sila ay magsisi, sila ay tumingin sa ginawa ni Jesus doon sa krus, sila ay magkakaroon ng awa at kapatawaran. By stripes we are healed. Sila ay magkakaroon ng kagalingan. Yan ang promise, napakaganda promise ni Lord. Kahit tayo ay may mga lapses, may mga pagkukulang tayo, ay binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Oh. 'Di ba? So what a great God we have. A merciful and a loving God. Loving kindness, tender mercy, 'di ba? So napakaganda ng gawa ni Lord eh. So sa mga lahat ng mga makapakinig nito ngayon, symbolically, no? Si Jesus Christ ang tunay na makapagbigay sa atin ng healing. So may nakita lang din kasi ako noon eh. Past week lang yata 'yon. Brother, ay hindi niya ako literally kilala ba? Pero friend ko siya dito sa Facebook, nakita ko na ang lamb's blood daw ang anti-venom sa kagat ng ahas. Grabe naman. Ang 'di ba, may dito sa atin may mga anti-venom. Mula pala yan sa mismong venom ng ahas, tapos in-inject sa tupa. At tupa hindi mamatay. At mag-produce rin siya habang tinurukan siya ng venom mula sa ahas. Mag-produce siya ng anti-venom. At yan ang kinukuha nila. Ang dugo ng tupa or saan banda yan nila kinuha. Basta ang tupa na injikan ng venom ng ahas, ang kanyang katawan mag-produce ng anti-venom. Ba? Oo. So, doon kinukuha nila ang anti-venom. Kaya ngayon, pag may makagat, may anti-venom na ma-inject. 'Di ba? Mula yan sa tupa, symbolically. 'Di ba, si Jesus ang tupa, ang ahas si Satanas. 'Di ba? So there is power in the blood. There is power in the blood of Jesus. Na kahit ngayon ang mga tao ay may mga karamdaman sila dahil sa bagay na tinusok sa kanilang katawan o dahil sa kung anong mga naging dahilan mula sa kasalanan. Kasi mostly kasalanan talaga ay ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng mga malulubhang karamdaman. If we read the Bible, 'di ba? Sin. Kagaya ni Solomon noon. I mean, ni Asa noon, 'di ba? Ay, nasulat ba yun na nagkasala siya? Hindi yata, no? Sino ba yun? Si Asa nakasala tapos nagkasakit. Nasulat ba yun? Hindi. Yun, nakasulat kasi nag-inquire kasi sa hari, sa ibang hari. Okay. So, doon siya humingi ng tulong kasi sa old din noon, di ba? Hindi na mapakali dahil nga gumawa siya ng hindi kalugod-lugod sa harap ng Diyos. So it begins with sin talaga, no? Kung bakit may mga tayo, mga karamdaman, yan talaga. Pero lang ko pareho tayo kay Job na perfect. Kahit perfect, nagkaroon pa ng karamdaman. So you yourselves know, Christian, kung sino ka. Kung ikaw ba ay nagkasakit dahil sa kasalanan mo or pareho ka ni Job. But kung ikaw ay nagkakasakit dahil sa kasalanan mo, it should begin with repentance. And look upon what Jesus did on the cross. Huwag ka tumingin kahit na sino. Marami kayo kasi ngayon, dito na tumitingin online eh. Doon na sila lumalapit sa mga sikat na televangelist. Oo, marami yan sa online ngayon na naglilihans-lihans, nagpe-prayer, na may mga gumagaling daw. Hindi naman true healing ang makumit nila dyan eh. By that time na sila nagpe-pray, parang gumagaling daw sila eh. Ang iba nakakalakad. Pero may mga report niya na ilang araw bumalik din eh. Even yung kakilala natin sa Negros, yung pinsan niya, di ba, nagpunta doon sa mga sikat na yan, maraming sikat din ngayon sa Negros eh, na naghiling-hiling, mga lihing ubhan. So, yung kakilala natin sa Negros, may pinsan siya, bata pa yun sila, di ba?
lumapit siya ang kanyang pinsan doon dahil nagpa-pray over dahil masakit. Mm. Parang isang linggo parang gumanda ang pakiramdam. Ano ba 'yun? Tapos bumalik uli. Tapos namatay. Bumalik ulit, namatay. Oh, namatay talaga 'yun. Oo. Kasi doon lumapit sa tao eh. Hindi kasi lumapit kay Lord. Dapat kay Lord tayo lumapit, mga kapatid at mga kaibigan. At sa lahat ng mga makapakinig nito, nakakakilala sa amin, alam ninyo ang biyaya ni Lord sa amin na kami ay kanyang pinagaling, wala kaming ibang nilapitan. Alam ninyo yan. Proven na yan. So that's the evidence na hindi mo kailangan lumapit ng kahit na sino upang gumaling ka. We ourselves are living evidence, living proof na ang kung anong ginawa ni Lord noon, kaya niyang gawin ngayon. Amen. 'Di ba? Kung gaano pinagaling ni Lord ang mga sumaklulo sa kanya ngayon, ng mga bulag, ng mga pipi, ng mga sanglahon, ano yun sa Tagalog? So, may mga kapansan na noon, Hindi makapagsalita. kung paano sila tumawag kay Lord noon at pinagaling sila ni Lord, ganoon din ngayon. Kung tayo ay tatawag kay Lord, kaya niya tayong dinggin, kaya niya tayong pagalingin. 'Di ba? Hindi siya nagbabago. I am the Lord your God. I change not. And in Hebrews 13, hindi ako nagkakamali, Jesus Christ the same. Today, and forever. yesterday and forever. Hindi siya nagbabago. Kung anong way o mga pamamaraan niya noon, ganoon din yan hanggang ngayon. May pamamaraan siya noon na nagkasakit si sino nga 'yon? Ang hari na 'yon na si Prophet Isaiah, inutusan ni Lord. Okay, si Hezekiah. So si Hezekiah may kuan siya sa kanyang paa. Sickness siya sa kanya. May Hezekiah ba yan? si Hezekiah 'yon. Hindi ako nagkakamali. Si King Hezekiah 'yon. Na mamamatay na sana siya, sabi ni Lord sa kanya. Di ba? Ay, yung sakit niya kasi. Sa paa 'yun. O kung basahin natin. Okay, let's read. Kasi ang alam ko kung yung si Hezekiah, sinabihan siya ng Panginoon na i-set order mo na yung pamamahay mo. Gani siya. Mamatay ka na. In those days was Hezekiah sick unto death. Okay, and Isaiah the prophet, the son of Amos, came unto him and said unto him, Thus saith the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Diba? So si Hezekiah umiyak agad sa kay Lord eh. Agad-agad eh. Hindi siya umiyak sa tao ha. Hindi siya umiyak kay Isaiah. Umiyak sa kay Lord, and Hezekiah turned his face toward the wall and prayed unto the Lord. Direct talaga siya. Direct siya kay Lord. Hindi niya sinabi kay Isaiah, Isaiah, ipag-pray mo ko. Hindi. Kahit servant si Isaiah ni Lord. Pero hindi lumapit si Hezekiah sa kanya. Alam niya, Like, propeta dumirit. si Isaiah, 'Di ba tutunay na propeta to si Isaiah eh. Pero hindi niya kay ang kuan niya, hindi niya na pinakuan pa kay pinadaan kay Isaiah. Dumiritso siya kay Lord, makaawa siya and said, Remember now, O Lord, I beseech thee, how have I walked before thee in truth and in of perfect heart, and have done which was good in thy sight. And Hezekiah wept sore. Umiyak siya kay Lord. At makaawa siya. At dahil doon din the word of the Lord came to Isaiah. Go and say to Hezekiah, Thus saith the Lord God, the God of thy father David, I have heard thy prayer, I have seen thy tears. Behold, I will add unto thy days 15 years. Diba? Praise God. Pwede tayong dumiritso kay Lord. We have access eh. In the book of Paul, we have access kay Lord. Hindi na tayo natin kailangan lumapit sa kahit na sino. By whom also we have access by faith into His grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. We have access. May access tayo kay Lord. Because Jesus Christ, He is our mediator. Amen. Sad to say, napakamaraming na kuan ngayon eh. Na nalinlang. Na sila pa'y malapit daw sa mga servant ni Lord dito online. Pagtingnan mo naman itong mga taong ito, ang gara ng kuan ng buhay, marangya. Marangya pamumuhay. Nakasuot na mga napakagandang mga damit. Parang mga artista tingnan Parang mga ba? artista eh. May mga sasakyan. Napakaraming mga followers. May mga bodyguard pa nga eh. Grabe na. Oo. Doon sila malapit ang mga tao ngayon eh. Grabe talagang, marami talagang naninlang kasi yan ang nakasulat na sinasabi ni Jesus Christ eh. Yeah. Na
many false prophets shall arise, shall show great signs and wonders. Even if possible, even the elect shall be deceived. If it were possible. Di ba? So grabe ang gagawin ng kaaway. So, totoo nga, nangyari na nga na marami talagang na-deceive. Maraming deceive. Pinapisa na yan. So we are not against the healing, the laying of hands of the sick. It is a commandment by the Lord. But not in a fashion na kung saan ang mag-lay hands, napakayaman. Not in a fashion na, di ba, nga ganyan na kuan mo pa, i-publicize mo pa, i-video mo. Kasi si Jesus noon, very secretive siya sa kanyang work eh. Tell no man. Sabihin niya pa nga sa mga pinagaling huwag niyo sabihin kayo na sino ha. Kung may mga ilan din siya pinagaling, pero ang kanyang pinasabihan, ang kanyang pamilya, yung nasapian ng maraming masamang espiritu na ilang demonyo yun na pumunta sa baboy, sasama sana yun sa kanya pero sabihan niya, umuwi kasi inyo, sabihin mo sa inyong mga kakilala at yung pamilya kung anong ginawa sa iyo ng Panginoon. May pinapasabihan din si Lord, pero pinipili niya kung sino. Pamilya mo, mga kakilala mo. Hindi ditso ka lang na gaya ng iba ngayon, ipan-publicize for what? But God knows their intention. Most of them, ginagawa nila yan upang makilala at upang magkapira. Yung ginagawa nila hindi naman totoong healing yan kasi Oo. hindi naman. Ngunit may iba din yan na nakakapag-heal talaga. Meron din mga fake healing nga. Meron nga pero 'di ba babalik pa rin yung hindi talaga totally na nawala ba. So may iba din nagagaling talaga sa katawan pero ang mga espiritu hindi gumaling. Yun nga. Kasi in my name they have cast out devils din eh. Meron nasusulat din ng ganyan eh. Nakakapag-cast out din talaga sila ng demonyo. Pero sabihin lamang ng Panginoon. Hindi kalila eh. So yan po mga kapatid at mga kaibigan no. We have access na pwede tayo dumiretso kay Lord. Okay? For through Him we both have access by one Spirit unto the Father. In whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. Amen. Dahil sa pananampalataya ni Lord Jesus na nag-obey siya hanggang sa kamatayan doon sa cross, kaya tayo nagkaroon ng access kay God. Amen. Because noon wala tayong access kay God as Gentiles, born sin, mga kuan tayo, mga lahi tayo ng mga makasalanan. Wala tayong access. But since nung si Jesus siya ay nag-obey unto death, so tayo ngayon ay may kuana, may opportunity na tayo na maka-access sa Diyos Ama, dumiritso na hindi na tayo pwedeng, hindi na natin kailangan dumaan sa kahit na sino tao para makakuan tayo kay Lord. We have access na. And why I am saying this? Because na-experience ko na yan eh. Amen. Noon maraming beses ko na na dumiritso na ako kay Lord nung ako yung nagsisi sa aking mga kasalanan. Hindi na ako dumaan sa mga tao. Diretso na ako kay Lord, kawaan mo ako, patawarin mo sa kasalanan. Kinawaan niya ako eh. Lord, pagalingin mo ako sa kang makaramdaman. Pinagaling niya ako eh. Amen. Praise God. Hindi ba? So, mga kapatid at mga kaibigan, hanggang dito na lang ang ating video, no? Kasi hindi natin maubos ang oras na napakaraming kuha natin pwedeng pag-usapan natin ngayon. But I would like to emphasize lang na si Jesus, He is our healing. He is our healer, okay? Savior. Doon tayo tumingin sa Kanya. He's our Redeemer. Kung paano tumingin ang mga Israelita noon sa ginawa ni Moses sa serpente galing mula sa anong tawag dito? Brass, panso, at sila'y gumaling, nung sila'y nagsisi, ganun din ngayon. Kahit na sino man ngayon ang nagkakaroon ng mga karamdaman, kahit na sino man ngayon ang nagkakaroon ng mga, anong tawag dito, mga sakit, or mga depression, anxiety, di ba? Na mula sa kuan yan eh, tuklaw ng kaaway yan eh. Maraming pamamaraan ang kaaway na ikuan niya sa iyo ang kanyang kamandag, na ipasok niya sa iyo ang kanyang kamandag. So literal na ipasok mo sa katawan mo or through spiritual, kung anong pinapasok mo sa mata mo, pinapanood mo, galing din yan sa kaaway. Mag-cause yan sa iyo ng depression, grief, anxiety. Titingnan mo masaya ay. Masaya. Nagaya ng mga video dyan online. Titingin-tingin ka ng mga kung ano-ano dyan. Masaya ka eh. Pero afterwards, malungkot ka. Yan ang nangyayari ngayon. Ang tao gusto na niya palagi siya nakatingin eh. Para palagi siyang masaya eh. Entertainment. Substitution for the joy of the Spirit of the Lord. Yan ang kaaway. Entertainment ang ginagamit niya eh. Palitan ang kuan na maibigay ni Lord.
ang tunay na kaligayahan na maibigay ni Lord, palitan niya through entertainment. Kaya ang tao ngayon para matuwa siya, para lumigaya siya, sige siya takawkaw sa kanyang cellphone. Dahil wala siyang tunay na kaligayahan sa kanyang kaloob-looban eh. Marami nga dyan na pag dyan sila sa online na nagtatawanan ba? Oh, Gusto yan nga yung kanilang pero hindi tunay na kaligayahan. kasi kahit yung mga Christian